Job. At ino-obey niya po, nire-respeto niya. At ganun po katindi yung galit ni King Saul kay David because of jealousy. Amen? But ito po maganda kay David, mga kapatid. Sabi po dito, but David strengthened himself in the Lord, his God. Doon po siya kumuha ng lakas sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan. Sa kabila ng kanyang stress na buhay. Sa kabila ng kanyang pagka-depress. He strengthened himself in the Lord, his God. Lumapit po sa Lord. Kung babasahin po natin yung buong 1 Samuel, verse 30, kamula po ng story ng siguro po sa 27 or 26, basahin po natin yun, napakaganda po yung story niya. At makikita po natin kung paano po magdepende si David kay Lord. Amen po ba? So mga kapatid, always be reminded, mga kapatid, in times of battles, hardship, struggles, battle saan, Kuya Bon? Spiritual battle. Hardship saan, Kuya Bon? Hardship sa paglilingkod. Struggle saan? Struggle sa sarili. Not you, but me. Amen? Be like David. Encourage yourself in the Lord, and He will give you strength. Praise God. Kasasabi lamang po ni Pastor Resty kanina. Maging life verse po natin ito, mga kapatid. Ito po isa sa mga naging life verse ko at unang-una ko narinig na Bible verse. Philippians 4:13. For I can do everything through Christ who gives me strength. Amen po ba? Amen. So lagi ko po ito sinasama ang aking testimony kapag nag-preach po ako sa Mark, mga kapatid. Siguro naman po, kilala niyo na po yung aking testimony. Na ako po ay isang drug addict. Hindi. Ito po bago. Ako po ay isang drug addict, alcoholic. Even my lifestyle noon po is drugs, money, and barkada. Doon po umiikot yung buhay ko kahit may pamilya na ako. Dumating po ako sa lowest point ng buhay ko, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Like Job, I feel I lost everything in my life. Hanggang sa punto po na gusto ko nang bigti. Pero pagka nilalagay ko na po dito yung umat ko, kaya po nang mahagin ko, natatawa po ako, sarap mabuhay, magbibigti ako. Balik ko po ulit. So I prayed, I asked forgiveness, mga kapatid, to the Lord, and everyone na naapektuhan ko. At halos buong pamilya po, is naapektuhan ko pala dahil sa aking addiction. And most of all po, I asked the Lord, Lord, give me strength. Give me strength to overcome these battles, hardships sa buhay ko. And He told me, nung na-encounter ko po si Lord sa buhay ko, He told me, mga kapatid, you are a worshiper of God. Ito po yung sinabi sa akin ng Lord. Praise God. Palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah. And I was redeemed, and God strengthened me, mga kapatid. Sige po, sabihin po natin sa inyong sa ating mga katabi, you are strengthened by God. You are strengthened by God. Amen? Amen. So why self-leadership is important? Mga kapatid, you cannot give what you do not have. Amen. Having self-leadership develops self-awareness, self-efficacy, self-confidence. Kaya po, ano po yung self-awareness? Kahit po ay nalilito sa mga English na ito. Mga kapatid, let's practice self-awareness, mga kapatid. Check our own character. Not the character of your kapatid. Check your feelings, motives, and desires. Check yourself, hindi si kapatid, mga kapatid. Huwag po yung ating katabi, ang ating check lagi. Be honest to yourself. Do not lie to yourself. Huwag mong lokohin yung sarili mo. Yan po yung ginagawa ko dati, niloloko ko yung sarili ko. Be curious about who you are, hindi po sa katabi mo. Be curious kung paano po magiging effective. Saan po? Sa ministry. Amen po ba? Sino pong gusto maging effective sa ministry? Amen! Kasi we must be effective po
po sa mga